Oratio Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Handa darating ang Panginoon, ituwid natin ang ating buhay. Kaligtasan, dulot sa sanlibutan, ang Diyos, salitang naging tao. Salubungin ng buong pagmamahal, Panginoon.
ka sa ating buhay. Sa ating puso tanggaping manunubos ang Diyos, salitang naging tao. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Welcome po mga kapatid sa ating ka-anim na araw ng simbang gabi. Sa ating ebanghelyo ngayon, ibig ni Maria na maibahagi ang kahangahangang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay at ang mabuting balita na dala niya sa kanyang sinapupunan. Dahil dito, minarapat niyang dalawin ang isa pang babae na ganoon din ang naranasan, si Elizabeth na kanyang pinsan. Naging isang masayang himig ng papuri sa Diyos ang pagtatagpo ng dalawang ina. Mga kapatid, inaanyayahan tayo na makita natin ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Huwag nawa tayong makalimot, magpasalamat at magbigay papuri sa ating mapagpalang Diyos sa pamagitan ng ating tapat na paglilingkod sa Kaniya at sa ating kapwa. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik na may kadakilaang lantad, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit nang gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat na maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapangan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hinirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging ama niya at Diyos, tagapagsanggalang niya at manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral, at mananatili sa kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang mahiwagang nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat. Sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko na iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat manalig ka na matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Si Maria ay nanirahan sa Ain Karim sa loob ng 3 buwan at tumutulong siya kay Elizabeth. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isa mapagpalang ika-6 na simbang gabi sa ating lahat, mga kapatid sa panampalataya. 6 na simbang gabi na ang inyong ating nagawa. 3 araw na lang sakripisyo para sa 9 na araw na paghahanda natin sa Pasko na pagsilang ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Alam niyo mga kapatid, ayon sa mga dalubhasa sa medisina o sa siyensya, kapag tayo daw ay nalulungkot, mas maraming ugat o muscles ang nagagamit ng ating katawan. At kapag tayo daw ay puspos ng galak, kaunti lamang ang nagagamit. Sa makatuwid, mga kapatid, ang mga ugat sa katawan natin ang siyang namamahala sa kondisyon ng ating katawan. Kaya kapag tayo ay malungkot, ibig sabihin mabigat ang daramahin ng ugat o muscles. Kaya po, sasabi, laging magpakasaya upang laging magaan ang iyong feelings. Kaya dapat pagyamanin natin ang kaunting bahagi ng ating mga muscles na nagdudulot sa atin ng galak. Dahil ito po ay tanda ng kalusugan at magdulot pa ng magagandang disposisyon sa ating buhay. Sa paanong paraan? Well, sa pamagitan ng simpleng pagbabatian sa bahay, sa school, sa office, o kahit saang lugar na magkita kayo ng kakilala. Hi, good morning, good afternoon. Ganyan, pagbati. Peace be with you. God, ito ang mga karaniwang pagbati na nagdudulot sa atin ng kabutihan at kagandahang loob. Kaya pala mga kapatid, napakahalaga
ng pagbabatian. Sa hirap ng buhay ngayon, siguro ito na ang pinakamagandang regalo na maibahagi natin sa ating kapwa dahil ito ay libre. Libre ang bati, libre ang ngiti. Hindi ka gumagastos. Ikaw ay nakaramdam pa ng magandang kondisyon sa buhay at mahawa pa ang iyong mga kaibigan o mga kilala na iyong babatiin. Kaya tingnan natin ngayon mga kapatid ang buod ng Ebanghelyo dahil nakasaad dito ang tatlong mahalagang nakabalot sa pagbabatian. Ito'y makikita natin sa pagbati ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Una na mahalagang nakabalot sa isang pagbabatian ay ito daw ay nakapagbigay ng ganap na kasiyahan. Halimbawa, nakasaad ngayon sa Ebanghelyo, nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, ay naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Ibig sabihin, napuno ng galak at tuwa si Elizabeth nang siya'y binati ni Maria. Sa totoong buhay mga kapatid, napakalaking kagandahan o napakalaki ng kagandahang na idudulot ng simpleng pagbati sa kapwa. Kung susuriin nga natin ang mga patalastas ng mga network companies, ito'y nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pakikiisa at pakipag-isa sa pamagitan ng makabagong teknolohiya. Halimbawa, sa Globe, ano ang kanilang slogan bilang pagbati? Sabi nila, connecting people. Sa Smart, ang kanilang bati, simply amazing. Sa Touch Mobile, touching lives. Sa Talk and Text, ang galing without overspending. At sa Sun Cellular, the sun reaches you out. Ito, mga kapatid, ay ilan lamang sa iba't ibang mga kataga na nagpapahiwatig ng kagalakan ng pagpaugnayan sa bawat isa. Kaya kung ipagtagpi-tagpi natin ang mensaheng ito, ay maaninag natin ang hangarin na makamtan ang tunay na kagalakan. Kaya sa pamagitan ng pagpaugnayan at pakikiisa, na ipahiwatig natin ang kaligayahang inaasam sa pamagitan ng simpleng pagbabatian. Katulad ni Elizabeth, na ipahiwatig niya ang tunay na kagalakan nung siya'y binati ni Maria. Pangalawa po, ang pagbabatian ay nagpapahiwatig ng dakilang kabanalan. So una, ito ay nagbigay ng ganap na kasiyahan. Pangalawa, ito ay nagpahiwatig ng dakilang kabanalan. Kung titingnan natin ulit ang Ebanghelyo, nakasaad dito, si Elizabeth ay napuspos ng Espiritu Santo. Ang kaganapang ito, mga kapatid, ay isang halimbawa ng taimtim na paniniwala sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ang pananampalataya ay binubuo, mga kapatid, ng tatlong bahagi: paniniwala, pagtitiwala, at pagtalima na siyang batayan ng tunay na kabanalan. May mga tao na nagsasabi sila'y naniniwala sa Diyos. Ngunit pagdating na matinding pagsubok, ay nagkukulang ang pagtitiwala sa Kaniya. Meron din namang nagtitiwala sa Diyos, subalit kulang naman ang pagtalima sa Kaniya. Kaya mga kapatid, upang maging ganap ang ating pananampalataya, sana'y maging huwaran ang kabanalang ipinakita ni Maria at Elizabeth sa ating Ebanghelyo. May paniwala, may pagtitiwala, at may pagtalima. At ang pangatlo, ang kahalagaan ng pagbabatian ay
siya ring ugat ng kababaang loob. So when you greet somebody, you always show your goodwill. Ang iyong, pag ikaw ay nagpagbatian, pinakita mo ang iyong goodwill. Pinakita mo ang iyong kababaang loob. Sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi ni Elizabeth, "Sino ako at naparito sa akin ang ina ng aking Panginoon?" Ang mga katagang itong namumutawi sa mga labi ni Elizabeth ay mga kataga na nagpapahiwatig ng kababaang loob. Alam niyo, ayon sa mga masugid na tagamasid, kapag ang dalawang kambing daw ay nagkasalubong sa isang makipot na tulay, sa kanilang pagtawid sa magkabilang ibayo, hindi sila marunong umatras. So ibig sabihin, dalawang kambing, yung isa nanggagaling sa isang dulo, yung isa nanggagaling sa isang dulo, at sila ay nagpang-abot sa gitna. Ano ang nangyari? Paano sila makatawid? Sapagkat walang aatras sa kanila. Ganito po yon ang ginawa nila. Isa sa kanila ay nagpaparaya. Ibig sabihin, yung isa sa kanila, hihiga. So pag nagkaano na sila, pag nagpag-abot sa gitna, yung isa, hihiga. At yung isa naman ay tatawid sa pamagitan ng marahang pagtapak sa kanyang katawan upang makalipat sa kabila. At kapag nakatawid na yung isa, saka tatayo yung nakahiga upang siya naman ang tumawid. Ang galing, ano po? Ganito ang inilagay ng Panginoon sa instinct ng kambing, ang magparaya. Pero alam nyo, kung tutuusin, ganito rin ang inilagay ng Diyos sa puso ng tao, na kung minsan ay hindi nagagamit dahil nananaig sa atin ang pagkamakasarili. Kung minsan, ginagamit natin ang ating puwersa sa panlalamang at hindi sa pagtulong. Pero sa panahon ngayon, maraming hindi marunong magparaya, bagkos marunong mandaya. Kaya mga kapatid, sana magamit natin ang puso mapagbigay at hindi ang pusong manhid. Matulad sana tayo kay Elizabeth na punong-puno ng kababaang loob sa kanyang pagtanggap kay Maria bilang ina ng ating Panginoon. Mga kapatid, kung balikan natin ang buod ng pagbati ni Maria kay Elizabeth, makikita natin ang iba't ibang mensahe na nakabalot dito. At ayon sa ating pagninilay, ang mga ito ay ang mga sumusunod. Una nga, nagbibigay ito ng ganap na kasiyahan. Pangalawa, ang pagbabatian ay nagpapahiwatig ng dakilang kabanalan. At pangatlo, ang pagbabatian ay ugat ng kababaang loob. Kaya mga kapatid, sa pagunita natin sa araw ng Pasko, nawa mananahan sa ating puso ang halimbawa na ipinakita sa atin ni Maria at ni Elizabeth sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Amen. God bless us always. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naging isang karangalan kay Elizabeth ang pagdalaw sa kanya ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit ninanais lamang ni Maria na makibahagi sa kanyang kagalakan. Ang ating tutugon sa bawat panalangin, maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong biyaya, Panginoon.
Ang simbahan naway maging masigasig sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpakita ng natatanging pagpapahalaga sa kapakanan ng mga dukha at aba. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tulad ni Maria, tayo bilang isang pamayanan at bilang isang mga mamamayan, naway magsikap na mag-abot ng material at espiritual na tulong. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin ngayon sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga pansariling, mga kahilingan o intensyon. O Diyos Ama, ipinadarama mo ang iyong panatili sa aming piling, sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Itong anak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo upang itong ating banal na sakripisyo ay kalulugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami ay tubusin sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat, ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristong Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kaniya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya pinanabikan ng mahal na berheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinagandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik
at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isnasamo namin na kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo, Panginoon, ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asa, sila'y muling mabubuhay, at ang lahat na mapumanaw na patuloyin mo sa iyong karyang walang hanggan. Kawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos at ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, aming mahal na patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak at aming Panginoong sa Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Amen.
Sa tagubilin ng mabathalang aral, buong pag-ibig at lakas loob nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoon, iniling namin, iadya kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas kami sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ang poong Jesus Nazareno na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang lahat na inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Inati kapag dahaka ni Isabel si Maria, aniya ay mapalad ka sa tanang dalaga. Mapalad ring totoo ang bunga mo, Jesus, hari ng sangmundo, sasakop sa tao. Si Maria'y nagsabi, ako'y abang alipin, ngunit sadyang pinili ng Diyos na poon natin. Tunay akong mapalad sa lahat ng mga salinlahi. Puso ko'y nagpupuri, espiritu'y nagagalak,
dahil sa maawaing Diyos, aking tagapagligtas. At dahil din sa ginawang mga dakilang bagay, pangalan ng Panginoon, kabanal-banalan. Puso ko'y nagpupuri, espiritu'y nagagalak, dahil sa maawaing Diyos, aking tagapagligtas. At dahil din sa ginawang mga dakilang bagay, pangalan ng Panginoon, kabanal-banalan. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan na no ika'y narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamalmahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na diyan sa langit, nanalig kaming ang iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at ng iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa lahat na nagdiriwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan makamtang masagana ang ganap na kagalingan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas ng mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong mga anak na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga daladalahang, mga imahin, mga dasalan at iba pa. Sa pamagitan ng iyong bendisyon, naway maalaala ng lahat ng mga binyagan ang pangako na ikaw ay ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Iyo ko ang inyong mga ulo para sa final blessing. Sumain niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Berhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Berhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapagatid ng buhay na walang hanggan.
Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa, kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang ng banal na misa. Umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Magsiupo muna po ang lahat.